Kahapon ay maaga tayong bumiyahe papuntang San Pablo, Laguna. Bibisitahin natin at i-check ang farm ng isang follower natin na nagpapadesign sa atin ng kanilang facilities. Tara, samahan nyo ako mga kapiyasa. So, andito tayo ngayon mga kapiyasa sa kabilang manukan na bagong gagawin. Yan namang nasa kabila ay existing na manukan na. Pero mag-design tayo dyan mga kapiyasa ng indoor facilities. Yan, gawa natin ng design yan. Tapos ito naman ay bukod yung may-ari na ito sa kabilang lote lang. Yan ang gagawin nating farm din, no? Ayan, subukan nating i-layout ito kung kaya natin. Pero kakaiba yung lupa dito mga kapiyasa. Ayan, no? Matarik. Doon kami galing kanina sa taas. Ayan, yan sila boss. Ayan. Pagkatapos naming ikotin at i-survey ang bagong i-develop na farm sa kabila, ay sinimulan ko na ngang sukatan ang pagtatayuan ng kanilang facilities dito sa kabila naman. At dahil napasarap ang usapan, ay ginabi na tayo ng uwi mga kapiyasa. At bukas ay ituloy natin ang kwentuhan doon naman sa ating munting manukan. So ayun mga kapiyesa, nandito na tayo ulit sa ating manukan. Welcome to our home base. Ayan, at galing tayo kahapon sa San Pablo, Laguna. Napakaganda ng lugar nila doon mga kapiyesa. So ngayon, nandito na tayo sa ating manukan. Tara, ikot-ikot tayo mga kapiyesa. Dito tayo sa ating breeding area mga kapiyesa, magpapakain tayo ng ating mga piyesa dyan. So ayan si Edwin. Sige Edwin, kanina nauna niya nang binigyan ito. Yan. Ito ang ating Super Kelso, tapos ito namang sa ating pen number 2. Ayan, Super Kelso din yung mga babae na yan. At yung ating Kelso din na broodstag na sarili nating Kelso yan. That is foster Kelso naman, Ang sarap talagang tingnan kapag kaganyan ka healthy ang iyong mga alaga, Yan. So, feeding time. Dito naman sa ating pen number 3 mga piyesa, yan ang ating claret. Ayan. Kung mapapansin nyo, pogi ng ating broodstag dyan, Yun. At syempre, yan naman sa pang-apat ay ang ating Super Andre White na nilagyan na natin ngayon yan ng John Bishop Kelso, Ang John Bishop Kelso natin ay galing yan kay Sir Oliver Osorio. At doon naman sa ating mga blacks, nilagyan natin ngayon yan ng Garigillium Roundhead, Yan. Yan ang ating black. At syempre doon naman sa pen number 6 ay ang straight na sweater, 5K sweater over Golden Boy sweater. Ayan. At dun sa dulo ang ating claret na nilagyan natin ng lemon. And ito naman ang ating Robio Gold. Ayan. Sinalpak natin siya sa ating Robol Hatch. Ayan. At syempre itong ating straight na tawag dito, Pulspark Gray. Ayan mga kapiyesa. Yung PSG natin, galing yan kay Bro Gerard Matito, isang kaibigan natin na taga Nueva Ecija. So, siya yung nakapag-acquire ng materialis kay Idol Carichua. Tapos ito, F1 niya. Binigay niya sa atin yan. Tapos doon naman sa dulo, yan ang ating original na Super Under Gray na matagal na nating binibreed, nung nasa Batangas pa tayo. So yan ay Doc Halsey Gray, na matagal na nating binibreed yan sa Batangas. At yung ating last pen, wala nang laman yan mga. Dahil dito ko na nilagay yung mga inahin mga piyesa para makakain naman sila ng damo. Ayan. Doon ko sana ilalagay sila sa range, kaya lang yung range natin ngayon ay piniprepare natin para sa ating mga local at national na
stags, I mean cockerels, no, na pagagalain dyan. Ayan. So, si Edwin, mga pyesa, nagpapatukan na dito sa ating cording area. At tayo naman mamaya ay magpapakain ng ating mga estudyante na nire-review, no. Ni-drain ko lang yung binabad kong patuka dyan. Mamaya-maya na ako magpapakain dahil maaga pa naman. Alas 7 pa lang, mga pyesa. No, ayun. Yan ang ating view ngayon, no. So, mahamog-hamog pa yung damo, basa-basa pa yan, mga pyesa. Ito yung ating mga estudyante ngayon, mga pyesa. Dito ko sila nilagay. Ito yung ating mga puti, mga lugon, no. May isa tayong white doon na maayos na. Ayan, kompleto na yon sa dulo. So, the rest, medyo palugon pa lang. I mean, katatapos pa lang ng kanilang lugon. Ayan, tayo ay nag-mix ngayon ng ating patuka para sa ating mga nire-review ng mga pyesa natin. Simple lang naman ginagawa nating mixing dito, mga pyesa. Binago na naman natin ulit ang ating timplada ngayon, no? So, 70-30 ang ating ratio ng grains over pellet, no? So, 70% tayo na grains at 30% na pellet. Ayan, then add-ons lang tayo ng mga white oats, wheat germs, at red cell para sa iron. Ayan. Dito tayo kukuha ng ating platinum. Wala tayong hander ngayon, mga pyesa. Dahil mas ginugusto natin ngayon na tayo lang ang maghahanda ng ating mga estudyante. Dahil siyempre iba pa rin ang experience kapag lahat ay sa kamay natin. Yan lang kasimple ang ating patuka, mga kapyesa. Ayan. So kung mapapansin nyo, talagang lamang na lamang. Ayan, oh, mga pyesa, oh. Kung mapapansin nyo, lamang na lamang talaga yung grains. Ayan. Mas maganda kasi buka ng katawan dito, no? Pagka mataas ang grains, tapos hindi sila masyadong mabigat. Mas mabigat sila kapag maraming pellet based sa ating obserbasyon, no? Kaya ayan, nag-a-adjust tayo. So hindi naman wala namang standard formula palagi yung ating pagre-review. So kuminsan talaga kailangan mo mag-adjust, kailangan mo magbago, no, ng iyong sistema. Depende yan sa iyong experience, no. Kaya mas maganda kapag hands-on ka talaga at nakikita mo yung kakaiba at pagbabago ng iyong mga pyesa, no, yung mga alaga sa kilos nila, sa katawan nila. Kaya hindi palaging ganito, lagi na lang ganito. Minsan kailangan din natin magbago-bago, no? Dahil tayo ay yun nga, sabi nila, learning is a continuous process every day. So araw-araw 'yan, no? May napapansin tayo, may nakikita tayo. Ayan. Minsan kailangan natin mag-adjust. So ito, mga pyesa, isang scoop lang ako nito. Ito naman ay subukan natin timbangin para makita nyo, mga pyesa. Kunin ko lang yung timbangan. Timbangan, pasuyo ko. So, ito, mga kapisa, ang ating takalan, no? Galing ito sa Supremo Infinity. Ayan. So, titimbangin ko lang ito, 10 grams. Clear natin yan para at least yung mismong patuka lang ang ating nakukuha, no, na patuka. Ayan. So, level lang talaga sa scope. Ayan, no? 45 grams yan, mga kapisa, no? Yan ang ating pakain sa ating stag. Ayan. So, tara, samahan nyo ako, mga kapisa. Pakuka tayo.
Ito, long tail na Super Kelso. Oh. So, tinanong ko kay Brother Carl kung talagang naglalabas ng long tail yung kanyang mga Super Kelso. Eh, confirmed na talagang naglalabas. Kasi nagtataka ako, ilan to sila, parang siyam yata to silang magkakapatid. Ito yung nag-iisang long tail. Ayan. Ano, obserbahan natin sila kung mabilis lang kumain at mabilis silang umubos ng kanilang patuka. So, mami, samahan mo ako rito. So, ito, goods, ubos. Ayan, simot na simot. Ito, simot na simot din. Malapit na rin maubos. Okay, maganda ang kain nila. Ayan. So ayan mga kapiyesa, pagkatapos kumain ng ating mga breeder dito ay nakataob sa ibabaw yung kanilang patukaan. Ayan, stainless din yung ginamit natin dito mga kapiyesa, no? Ito, matagal na natin ginagamit to. 2 taon na yata to. 2 taon na mahigit, magtatatlo na. So dyan natin nilalagay sa stainless, no, na feeder nila yung magiging marking ng itlog. So ayan, kung mapapansin nyo, number 1. Ayan. At syempre para doble ang ating meron tayong sikretong mark dyan, no. Ayan, para kung sakali mang mabura yan, hindi kaagad natin mapapansin, no. Madali lang tingnan kung ano yung magiging mark ng kanilang mga itlog. So yun, si Edwin nagbibigay na ngayon yan ng tubig nila, no. So ayan mga pesa, no, ang tubig natin dyan ay breeder ADE, no. Ayan, naka-breeder ADE sila sa umaga mga kapiyesa. So nilagay na natin ngayon sa paso. Mas maganda kasi dyan malamig yung tubig, no? Ayan. At hindi nila nadudumihan. Yun. Dahil dati waterer ang nilagay natin dyan. So minsan pag kumakahig sila sa lupa, nadudumihan nila, no? Kaya ngayon, ang tubig natin ay nasa paso na. So sa umaga, breeder ADE, 2 balik ng breeder ADE yan mga kapiyesa, no? Pag naubos yan, refill ulit ng breeder ADE. At pagka naubos nila ulit mga bandang tanghali, ano na lang yan, plain water na lang. And then pagdating ng hapon, doon na natin sila binibigyan ng Progency, mga bandang alas 3 ng hapon, no? Minsan alas 2 pa lang, wala na silang tubig dyan. 2:30 to 3, ganyan, naka-Progency na sila. And then pag naubos nila ulit yun, bandang 4, ayan, bago magpatuka, plain water na lang din hanggang gabi na, no? Dahil ang ating breeding area ay may ilaw yan mga kapiyesa, no? Ayan, ini-extend natin yung daytime, kumbaga from 5 AM bukas na yung ilaw natin hanggang 7, no? Dati hanggang 8, binago natin hanggang 7 na lang para mabigyan natin ng sapat na sleeping time naman ng ating mga breeder. Ayan. Pogi na itong 5K sweater na ito. Yun naman ang ating lemon. Yung lemon natin galing kay BTX din yan. Tapos ang mga babae dyan ay mga Boston Claret. Ayan. So 3-way cross yan. Pang 3-way cross. Ayan. So yan ang ating mga gagamitin next year naman, no, sa stag season. Silip tayo dito sa ating ranging mga kapiyesa. Yung ating range. So ito yung ating magiging extension kapiyesa ng cord natin, no. Medyo malinis na yan. Ayan. Natanggal na natin yung mga nakausling mga malalaking damo-damo dyan dati, no? Kaya dito yan manggagaling mga piyesa ang ating cord, no? Ididiretso natin yan yung cord na yan. Ayan, diretso yan dito. Yun. Naisama natin to sa vlog natin last time, eh. Ayan. Kaya lang as of now, dahil wala pa naman tayong mga stag, so ito para na ito sa sa stag natin for next year. Kaya yung area na yan, hindi ko muna talaga nililinis sadya yan dahil nandyan pa yung ating breeding pen. So protection yan sa hangin, no? Kaya hindi muna natin pinapa-clear out yung mga gumagapang na halaman dyan sa cyclone wire. Kasi may cyclone wire yan mga kapiyesa na bako natin dati, no? Bago natin kinuha itong sa kabila para upahan kay Mang Abring. Ayan. So ito yung ating range. Ayan. Makapal-kapal na yung damo rito, no? Walang laman to ngayon sa ngayon mga piyesa, no? Ayan. At hindi pa ako nagtatayo diyan ng kubo sa gitna. Kasi yung gagawin ko hindi na barn, parang na lang, kubo, dapuan na lang. So yung nandun sa kabila sa barn natin, ayun, kapag ka na yan, mga
2.5 months, no? 2 months. Yan, pwede na natin silang ilagay dito. Tapos wala nang barn, kung parang kubo na lang na open pero may dapuan. Ayan, para diyan na lang sila. So yung barn natin doon lang sa kabila. Ayan, ganoon din dito mga piyesa pang local. Ayan. Pinapakapal lang natin yung damo. Pagkatapos yan, di ba kung mapapansin niyo nung nakaraang video natin mga piyesa, ano yan, walang damo. So tinaniman natin, katulad nito, ito mga Carabao grass to. Ayan, oh. Ayan, makapal na yan. So tsaka na lang natin yan iga-grass cut, no. So baka hindi na nga natin i-grass cut, iyayaan nating kainin yan ng ating mga alaga. So dito ganun din. Pag sigurong sumobra talagang kapal nito bago natin alpasan yung ating mga piyesa diyan. Saka natin yan iga-grass cut, pero baka hindi na siguro. Para maraming matutuka-tuka dyan yung ating mga alaga. So dito naman sa ating range number 1. So ayan, nakagala na dyan yung ating mga sisiw. Pasok tayo. Ayan. Ayan mga kapiyesa. Hindi ako nagpapalinis dito, no? Dahil nga sabi sa atin doon sa pag-vaccine natin ng coccidiosis ay at least tawag dito 3 weeks na hindi walisin to para magkaroon talaga ng immune response ang ating manok, no? Sa coccidiosis ay kailangan matukarin nila, no? Yung oxyst na nasa lupa. Ayan. So ito bagong palit na yung ipa rito kahapon mga piyesa. Kasi mataas na talaga yung ammonia. So hindi na natin pwedeng hindi palitan. Ayan. So may dapuan na rin. Yung iba dumadapo, yung iba nasa baba pa rin. So hindi natin sila pipressurein. Hayaan natin silang nasa lupa lang. Yung mga gustong dumapo, mga malaki-laki na, dumapo sila. So ayan sila mga piyesa. Oh, wow. Nasaan yung iba? Sa likod. Dito iba. Ayan. Hayaan natin yung mga damo-damo or mga dahon-dahon na kumakalat para at least may makahig sila dyan, no? Kasi pag sobrang linis naman, wala na silang makahig-kahig dyan. Ayan. Yun. So ito mga piyesa, makapal tong damo na ito nung nakaraan. Ayan. Papansin ko parang sinakain na rin nila, oh. Pati itong mga to. So ayos lang yan. Ayan. Kakapal din naman yan. At least may buhay na nadamo dito sa loob. Ayan. So ito yung galing dito sa ating range. Ayan, ginagamit na natin ngayon yung ating linear feeder na stainless mga piyesa, no? Nakaangat lang yan kasi tapos na silang kumain. Ayan. So ang view mula dito sa ating range area, ayan, mga piyesa. Yung ating gradas, at dito yung ating cord, no? Yan, pwede naman natin lagyan ng TP dito sa loob siguro, no? Para pagka wala nang nire-range, pwedeng mag-cord dyan. Then kapag gagamitin siya as ranging, pwedeng nandyan lang yung TP pero walang nakatali. Ayan. Para isa din yan sa mga silong-silungan nila, takbuhan, yan. Ganda ng ating range. So yun lang mga piyesa, no? Maraming salamat sa pagsubaybay nyo kay Super Andre TV. So ayan, God bless po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo kahit saang panig man kayo ng mundo mga piyesa. Kita-kits tayo hanggang sa susunod nating video.